Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa Statement of Support na pinirmahan ng PMA Class of 1989 supporting their MISTA, yung sinibak na Western Command Chief na si Vice Admiral Alberto Carlos. Kasi lumalabas na parang ang may kasalanan si Admiral Carlos. Parang siya yung nagkamali o siya nagkasinungaling. Itong mga mista niya hindi nakatiis. Ganyan po ang mga PMAers. Yung mga magmimista talagang sobra pa sa magkakapatid yan, nagtutulungan. Okay, so basahin ko itong statement of support at magbigay ako ng paliwanag mamaya. We, the PMA Makatao Class of 1989, stand firmly with our MISTA, Vice Admiral Alberto Carlos, a distinguished Filipino military officer of unwavering integrity, patriotism, and honorable service throughout his professional career. We likewise agree with the statement of the Armed Forces of the Philippines that in the light of present developments and the need for diplomatic prudence, the importance of exercising caution in handling sensitive reports and refraining from disseminating unverified information cannot be overstated, as it could exacerbate tensions or mislead public opinion. In advocating for Vice Admiral Carlos, we emphasize his exemplary character as a graduate, bantayan niyo to, graduate of U.S. Naval Academy and the Outstanding Philippine Soldier Awardee or TOPS Awardee that served as a beacon of inspiration for all those who have had the privilege of serving alongside with him. It is our firm belief that his dedication to duty, honor, and country exemplifies the highest standards of military service and leadership, reflecting the core principles of the Armed Forces of the Philippines. Signed, Lieutenant General Ernesto Torres Jr., retired class president. Okay. Si General Browner, ang ating AFP Chief Staff, member ng PMA Class of 1989. Okay. So, itong statement of support, lumalabas na yung buong klase nagkasundo na magpahayag sila ng kanilang stand na sinusuportahan nila ang classmate nila, si Vice Admiral Carlos. Kasi lumalabas parang nakakaawa siya na siya yung nagkasala, sinibak siya, although sinasabi na hindi siya na-relieve, nag-leave lang for personal reasons. Kaya lang, wala na. Hindi ako naniniwala doon. Talagang ni-relieve siya. Kaya lang, lumalabas na yung parang siya yung scapegoat o sinisisi ng administrasyong ito, yung nag-leak o yung inilabas ng Chinese Embassy na recorded conversation. Yung bang new model na tinatawag na parang similar din sa gentleman's agreement ni PRRD. So, napanood ko yung vlog ni Attorney Rocky kanina. Grabe yung batikos ni Attorney Rocky sa PBBM admin kasi lumalabas na ang Administrasyong Marcos meron din palang gentleman's agreement
Kasi sinisisi nila si PRRD yung panahon ni Tatay Digong na yung kasunduan ba na para magkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea, lalo na yung resupply sa BRP Sierra Madre, yun. As is, where is, yung status ko ba? Kung ano yung dati, yun na lang. So, yun. Tinawag pa ng presidente na very horrible. Nakakatakot na parang ibinenta na natin ang ating soberenya. Ganun yung ganun yung dating. Parang napakalaki na ang kasalanan ni PRRD. Ngayon, lumalabas sa paliwanag ni Attorney Roque sa kanyang vlog na mas malala itong new model or gentleman's agreement ng PBBM admin. Okay, ipan ko lang. Mas malala itong new model ng PBBM admin kasi dapat magpaalam ka pa sa sa Chinese government bago mag-resupply. Itong new model na napag-usapan ni Vice Admiral Carlos at isang Chinese official, sinasabi ng PBBM admin na hindi daw wala ng presidente, wala daw approval, walang authority. Kaya lang, itong mga kaklase niya, itong member of PME Class 1989, parang hindi naniniwala na walang authority. Kasi imposible na walang authority. 3-star general na yan, admiral. According to Attorney Roque, parang may blessing. Kaya lang, something has gone wrong. Kaya ito, ang sinisisi na nila si Vice Admiral Carlos na kawawa naman. Tingnan mo, hindi nagsasalita si Vice Admiral Carlos. Ang retirement niya hanggang ano pa yan December of 2024, matagal pa. So tapos parang umalis siya na parang walang unceremonial yung pagtanggal sa kanya. Kaya natural lang ang kanyang mga mista magsalita. At yun na. Yung US Naval Academy graduate si Vice Admiral Carlos, anong ibig sabihin nun? Yung example, yung class 89, yung first year nila sa PMA, kung sino yung mga pinakamagaling, dadalhin sa US. Sa Army, pupunta sa West Point. Sa Navy, pupunta sa US Naval Academy. Yung Air Force naman, meron ding Air Force Academy. Yun. So, tatlong pinakamagaling sa isang PME class, dinadala sa US. Yan po si Vice Admiral Carlos, magaling na opisyal. Okay. Ano yung isa? Yung TOPS, the Outstanding Filipino Soldier. Nako, mataas, civilian award yan for soldiers. Award yan ay binibigay ng Metrobank Foundation. I think sa ngayon 1 million na ang 1 million na ang cash reward ng TOPS. By God's grace, ako nung kapitan pa ako 1998, naging TOPS awardee din ako. Ang cash reward ko noon 25,000 noong 1998. Ngayon, 1 billion. Ganyan si Vice Admiral Carlos. Kaya marunong na opisyal, magaling. Kaya ako, personal opinion ko ito hindi ako naniniwala na yung nangyari kay Vice Admiral Carlos ay siya ang may kasalanan. That's my I stand with the PME class of 1989 na may credibility, may character, may everything, professional. Itong si Vice Admiral Carlos na hindi maganda itong ginawa sa kanya na siya na ang naging scapegoat. Kasi lumalabas na siya na lang ang nakipagsundo sa Chinese official. According to Attorney Roque, meron daw basbas ng administrasyon. Kaya lang, parang gusto lang nilang
pasamain si PRRD yung gentleman's agreement. Kaya yun na, ayaw nilang tanggapin nga may new model. Kailang mas malala pa, according to Attorney Roque, yung new model nila kasi kailangan mong magpaalam sa Chinese government bago yung resupply. So to Vice Admiral Carlos, sir, mabuhay ka. Naniniwala ako sa iyong integridad. Isa kang mabuting opisyal.